Daming lasing. Balik tayo doon, balik. 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 Tawid po, tawid, tawid. Bigat pa rin yung dala ko. Ramdam pa rin yung bigat ng ng dala ko. Sana hindi ulan. Paalam na ako. Sir, thank you. Ano yung sinabi ni guard? Tingnan ko na lang ulit. Pasok mo tayo. La City daw ang ano eh. Wala siya. Diretso na ko, ha? TM-TM, sir. Welcome, welcome. Ayaw ko mahag tawag nito sa cherya kasi nga yung sigmora ko. Nag-loading nga ata. Ayan. Okay, tingnan natin yung ano. Tingnan ko yung ticket ko ulit. Ito ba yun? Malaki. Malaki nga. Sukol nagbawad ba? Ticket. Sabi na nga kanina eh. Muray mo talaga kasi daw. Ito mo. Kaharap mismo. Okay. Yan mga kasilaw. Pwede na daw pumasok. Kaya ayos para makahiga-higa na tayo sana. Taas. Yun. Gagawa yung biyahe. Guys, salamat sa bunga tayo. Sa dapita, sir, tumbok. Yun, bagoy. Agaray. Ha? Ay, igilit. Okay. Bugat. Ay, idog lang gamay. Ha? Okay. Suman sibo na? Aw. Kana. Pwede na? Kunin ko lang yung ano. Yan. Ito ba kailangan ko? Ito. Yan. Bigyan na tayo si kwenta pang snack. Kahit mahal yung bayad. Dala tayo tubig. Mahirap na doon. Init.
Yung susi, dalhon ko na. Dalhon na ni susi. Dili na ibilin. Okay. Ito na mga kasilaw. Handa na sa labas ng barko. Yan. Nasa 110 pa siguro to o mahigit pa hanggang sa amin. Mga 120 kilometers pa ito mga kasilaw. Gan pa kalayo yun. Nakuha ko lang yun siya ng 2 oras mahigit konti. Sa 100. Pero grabe, napakadilim yung kalsada mga kasilaw. Yan, samahan nyo ako sa aking biyahe. Kasi merong daanan talaga na walang street light. Kaya yung madilim. Dito na tayo mga kasilaw. May isabay sana ako sa taga-amin. Kaso lang, marami siyang dala. May malita, tapos may isang malita siya, tapos mayroon pang naka-plastic, malaki-laki din yon. Kaya okay lang sana kung isang malita lang, kaya na yon. Kaso lang 2 yung dala niya, tapos may bit-bit pa siya. Kaya sabi ko sa kanya na mauna na ako kasi nga hindi kami kasya. Pero sayang din na okay sana yun mga kasilaw para may angkas ako, para may may kasama sa daan na napakadilim. Saka syempre 'di ba, mas maganda yung may angkas ka lalo na sa gabi. Pero yun nga, may mga may mga dala, hindi gaya sa motor. Kaya naman sana yon, kaso lang wala akong mga tali mga kasilaw. Hindi ko na lang talaga pinili na. Kasi ako, marami din akong dala. Kailangan na nila check yung ticket bago ito lumabas. Palabas na tayo mismo ng port ng Ilongos mga kasilaw. Umpisa na, pero dito medyo okay pa mga kasilaw. Pero paglabas nito mismo mga kasilaw, madilim na rin talaga siya. Alas 3 na siya, 3:07 sa record ng akaso ko. Pero napakalaking tulong talaga itong mga kasilaw. Ilaw ko na hindi red light. Kasi kung wala yan, talagang hirap ako, lalo na sa walang street light. Kaso lang, kung may kasalubong ka, kailangan mo ito patayin. Pero minsan, nakakalimutan ko mga kasilaw na yung kasalubong ko hindi ko siya na-off. Pero ito, tayo na ito talagang enough ko siya. Kaya nag-low ako kasi convenience. Isang low, ito high. Kaya nag-low naman tayo mga kasilaw dahil ng kasalubong. Naka-low lang. Napakadilim talaga mga kasilaw, lalo na dun sa unahan. Yan, buti na lang talaga mga kasilaw, hindi umulan yung walang ulan yung tong biyahe ko na to. Kaya pasalamat din talaga ako na hindi siya umulan. Pero yung unahan nito mga kasilaw, lahat ng kalsada na nadaanan ko halos mahaba-haba, ilang barangay yun, talagang basa yung kalsada. Ibig sabihin nun, mas nauna sa akin yung ulan. Kaya thanks God talaga yung time na yon.
na mas nauna yung ulan, mas mabilis sila. Kaya dito okay pa, hindi pa basa yung kalsada. Kaya medyo maganda-ganda yung takbo ko dito mga kasilaw. Tas gabi pa, kaya maganda-ganda. Ito na yung ano mga kasilaw, no? Bato Leyte, yan. Terminal lang Bato to mga kasilaw. Yan siya. Meron din sa likod niyan, may Port Bato din siya. May port din siya. Pero siya hilungos ng sakay namin tsaka baba. Iba din yung Bato. Pero dati parang sa Bato at sa kaya. Mga kasilaw, dito okay pa siya kasi marami pa siyang street light, maliwanag pa yung kalsada. Ang nakakatakot ko lang dito mga kasilaw, yung aso talaga, no? Kaya pag may napansin akong aso na malayo pa lang, talagang nagmi-minor na ako kasi nadali na ako niyan dati yung aso. Kaya ingat na tayo dyan. Ito na mga kasilaw, nag-umpisa na yung madilim. Ayan, pansin nyo na. Pero kahit papano, meron pang mga street light. Hindi talaga na wala. Doon sa unahan meron, tapos maya naman wala. Ayan. Pero napakalakas yung ano natin mga kasilaw, yung ilaw na yan. Kung sa personal talagang maliwanag din naman siya. Pero nararamdaman ko to, nagloko to mga kasilaw, pabalik ako ng Maynila. Yung ilaw niya napakahina. Siguro may grounded, hindi ko lang alam kung anong nangyari doon. Pero buti na lang kasi in-off ko yon, tapos habang tumatakbo ako, on-off ako, tapos hanggang sa medyo okay na siya, maliwanag na, hindi ko na siya pinapatay. Ayun nga lang, pag may kasulubong talagang naglulaw ako. Siyempre napakasilaw to. Dito talaga makasilaw, talaga walang street light. Kahit paano naman may warning device, malayo pa lang. Kaya okay naman siya. Ayan, yung warning device nila. Mas maganda to na may nasundan akong pick up mga kasilaw na mabilis din magpatakbo, kaya kontento na ako na sumusunod lang ako sa kanya kasi yung kalsada naman ng Leyte talagang masabi kong maganda, hindi talaga tulad nung Samar na hindi pwedeng nakasunod ka sa sasakyan kasi nabubulaga ka. Pero yung time na to mga kasilaw, siguro yung pick up na to hanggang dyan na lang yun siya, yung street light na yon, kasi hindi ko na nakitang nasundan pa siya sumunod pa sa akin Kaya dito wala na naman talagang walang bahay, walang street light. Yan, may nakita na naman tayo nagsalubong tayo ng nag-hi siya, kaya sasakyan pala yon, kaya nag-hi na rin ako. Kasi ayaw niya mag-low Yan. Talagang napaka-dilim. Itong kalsada to mga kasilaw, papuntang Silago to. Pero ang una kong tumbok nito, Sugod. Naalala ko talaga yung bumiyahe ako dito mga kasilaw, gabi din yon. Galing din ako ng Cebu. Pero napakalakas ang ulan. Habang bumibiyahe ako, naisip ko na parang may mali, parang hindi na ako sigurado mga kasilaw na kung tama pa ba yung binabaybay ko na kalsada, kasi nga sabi ko parang hindi ko na ito nadaanan kasi yung ulan nun talagang tuloy-tuloy. Yung time na yun expired na yung load ko, kaya hindi ako nakagamit ng Google Map. Talagang as in wala. Tapos nung huminto ako kasi may nakita ako na
waiting shed doon, huminto ako. Tatawag sana ako, mangistorbo sana ako, kung sino man yung pwede ko maistorbo na mapaloadan ako. Pagtingin ko sa cellphone ko, wala din siyang signal. Kaya tumigil ako noon mga kasilaw, siguro na mahigit kalahating oras. Talagang hindi ako umalis kasi sabi ko parang naligaw ako, parang hindi ko maintindihan kasi malakas nga yung ulan. Nung una talagang grabe yung yung takbo ko nung time na yon, talagang bakbakan yun. Pero habang tumatagal, parang naisip ko na parang iba na. Yun lang na ko makasilaw kasi nga sobrang dilim, lakas ng ulan. Kaya nung time na yon, may nakita ako na nakamotor. Matagal din talaga ako nagantay. Kaya nung nakita ko na may nagmotor, sinundan ko yun, hinabol ko sila kasi may angkas siya. Hinabol ko. Medyo ilang pa nga yung yung nakamotor, siyempre may humahabol sa kanila. Tapos maya bumusina lang ako nung malapit na ako. Sabi ko, Tay, tama ba yung binabaybay ko na daan papuntang papuntang Silago ako? Tapos sabi ko, papuntang Sugod ba to? O may madaanan ko ba yung Sugod dito? Sabi niya, tama yan. Basta dun sa unahan lang yan, may crossing doon, left and right. Mag-left ka na lang. Okay po. Kabisado ko na po pag andoon na. Sabi ko, ang problema ko lang talaga kasi kanina parang duda na talaga ako. Dahil siguro yun sa mga kasilaw, sa ulan. Tapos yung sabi ko, parang puro bundok na yung dinadaanan ko. Sabi ko, gano'n. Kaya yun, asawa ng Diyos, mali pala ako yung nasa isip ko na hindi na tama yung binabaybay ko. Pero siyempre, di ba, ayaw kong magtuloy-tuloy, baka mamaya mapalayo ako. Kaya hanggang inantay ko talaga yung na may dumaan. May dumadaan naman mga kasilaw, kaso lang naka-kotse sila, hindi ko naman pwede habulin yung delikado yon. Tsaka hindi ka hihintuan nun na siyempre nakamotor ka. Kaya ang inaantay ko lang talaga na kapwa motor kasi mas madali silang matanong. Kaya yun, sabi ko, nung sinabing okay, tuloy-tuloy na ako. Pero grabe, yung ulan talagang hanggang sa barangay namin, hanggang sa barangay Natunggan, malakas talagang ulan. Kaya yun, na-experience ko talaga yun. Pero nitong pagbalik ko na itong mga kasilaw, sabi ko, okay na ako. Ito na yung Makasilaw, Sugod. Yan, di ako dumiretso sa highway na yung Makasilaw. Nag-terminal ako. Kasi gala ko magkape. Kaso lang, parang wala akong napansin. Kaya dumiretso na lang ako. Pero nung panahon mga kasilaw, bumibiyahe ako araw-araw dito eh. Sabagay, matagal na panahon na yun. Mga 10 years ago na siguro. O maganon. Kaya siyempre matagal-tagal na rin akong hindi nakapagbiyahe. Kaya ito na mga kasilaw, yung time na to nagpag-asa ko nito para malaman ko yung consume ng gas ko hanggang Silago, kasi nasa 96 or 98 kilometers yung mga kasilaw yung layo niya mula Sugod to Silago. Kaya dapat nasa 2 litro lang yung maubos ko, mahigit konti, hanggang Silago. Dahil masabi ko matipid na yun. Ito na, patuloy na ako kasilaw. Kung napansin nyo, kalsada medyo basa na siya. Ayan. Kasi nga na ano ko talaga na basa na yung kalsada.
Sabi ko buti na lang talaga nauna sa akin yung ulan. Kaya tuloy-tuloy lang talaga ako. Ayan. Talagang umuulan yung time na yun mga kasilaw. Pero baga panahon ko yun na hindi ko maabutan yung ulan talaga. Ayan, talagang basa yung kalsada. May ambon man ito mga kasilaw nung sa unahan pa nito, pero saglit lang yun. Siguro na yun, kasi basa na yung kalsada. At patapos na talaga yung yung ulan na yun. Kaya yan talagang basa. Kaya yun, sabi ko, swerte ko ngayong biyahe na to. Kasi nga, hindi ko na abutan yung ulan. Kasi napakahirap mga kasilaw, lalo na ganito paggabi. Tapos walang street light, malakas yung ulan. Kaya iba talaga. Yan, talagang ang problema dito mga kasilaw, kung masiraan ka, tapos matapat ka doon sa walang street light, sa gulong naman talaga makasilaw, siguro maliit na porsyento lang na magka-problema ako sa gulong. Sa pabago yung gulong ko, tapos naka-tire sealant ako, may pantusok ako sakaling hindi kaya ng tire sealant, tapos may pa talaga, air sealant pa talaga ako makasilaw, dalawa. Bukod naman doon, yan, siyempre yung pinaka-importante talaga yung biyahe mo na walang yung disgrasya, kasi mga kasilaw, kasama lagi yan sa pagbibiyahe. Kahit hindi ka bumibiyahe, yan lagi. Yan na, vertical tayo sa bus. Pero nagulat ako talaga yung biyahe na ito mga kasilaw. 2:05 lang andun na ako sa amin. Niles ko lang yung paghinto ko sa gasolinahan, kung ano man yung hinintuan ko. Yung inisip ko na talagang hindi ako huminto, nasa 2 oras lang pala talaga, hanggang Hilongos to Hingatonggan. Kaya nagulat yung taga amin, sabi ko, sa bahay na ako. Kaya sabi niya, anong ginawa mo? Pinalipad mo? Hindi sa regular na biyahe lang naman yung ko, kasi lalo na dito sa pa-banking na yan. Hindi ka ilang ako sa ganun mga kasilaw, kasi nga yung gabi mas mabilis pa nga yung biyahe talaga kung araw, iba ang araw. Iba talaga. Yan. Hindi ko na alam mga kasilaw kung anong lugar na to. Talagang sa bagay mga kasilaw, sanay na tayo sa biyahe na ganito, madilim. Komportable din naman kasi ako sa kondisyon ng motor ko. Kasi nga mga kasilaw, bago pa naman yung motor ko, nasa mag 3 years pa lang itong March. March. Mag 3 years pa lang yung motor ko. Kaya talagang may tiwala ako sa komportable ako sa din na akong motor. Siyempre alaga. Pero talaga ako mga kasilaw, ang problema sa akin, antukin ako. Kaya ang ginagawa ko talaga, pag hindi pa ako inaantok, pagsamantalaan ko talaga yan na diretso. First time nangyari sa akin nung galing ako Maynila, 6 hours yun. Sabi ko, kailangan ko makuha ng 6 hours yun.
Sinubukan ko yon. Ang pahinga ko noon mga kasilaw, ihi lang. Kain, yung kain ko ano lang, huminto lang ako, bumili lang ako tinapay, tuloy na ako, kumain na ako ng 2 tinapay noon, tas tuloy na. 6 hours yun mga kasilaw, na 2 bisis lang akong huminto. Talagang tinuloy-tuloy ko talaga yon. Kaya nga nagulat ako na wala pang 14 hours na sa matnog na ako. First time nangyari sa akin. Kasi kadalasan biyahe ko nasa 16 hours talaga yan. Pag kadalasan yon. Pag pabalik nga, imisa abot pa ng 17 hours kasi pag galing Leyte, mas pagod ka na nun. Kaya siyempre kinabukasan napapahinga na ako minsan 2 oras na makapikit na, kahit hindi ako makatulog. Nakapikit nga ako pero buhay yung diwa ko. Ang importante doon, na-relax mo yung mata mo at saka yung katawan, kasi talagang humihiga ako simento mga kasilaw eh. Wala namang problema yun kasi naka-riding jacket naman ako, may foam yun sa likod. Yeah, kahit pa malamig yung hindi yun sa likod ko. Dito na kalsada mga kasilaw, napakaganda siya, may solar siya oh. Yan, Himay-angan. Yan, ito kapapasok ko lang sa Himay-angan mga kasilaw. Bali, hindi anong tawag man na lugar yung puro paahon na yung na unahan nito mga kasilaw. Kaya napakaganda yung kalsada na to kasi nga may ilaw siya. Ayan, talagang kitang-kita mo yung yung guhit niya. Kaya mapasana all ka na talaga. Ganito ka ganda yung kalsada. Kasi nga naman mga kasilaw, wala talagang street light. Yan, dapat ganito din ang gawin sa lahat ng walang street light para maiwasan talaga yung disgrasya, kasi nga madilim eh. Pero yung ito, kahit mahina lang yung ilaw mo, okay lang kasi nga may ilaw yung ito, napatay ko yung light ko mga kasilaw. Ayan talagang kitang kita, kaya ayos. Ang masaway ko lang dito mga kasilaw, yan kung napansin niyo doon, yung may ginagawa. Yung warning device nila mga kasilaw, kung saan yung ginagawa nila, doon nila nilalagay mismo. Kaya paano na lang kung hindi mo mapansin agad, yung mabangga mo talaga. Yun lang din ang mapuna ko sa gumagawa dito sa sa highway. Dapat malayo pa lang may nakalagay na doon na warning device na tulad niyan, na andyan mismo. Kaya mabubulaga ka kasi kung saan yung ginagawa, doon lang nila nilalagay. Dapat malayo, kahit mga 30 meters sana, may warning na may ginagawa. Dito wala. Ayan kung may nahina na yung paningin mo dyan, tapos mahina yung ilaw mo, wala bangga ang abutin mo dyan. Yan, lolo talaga tayo kasi kasalubong. Bisaya, pag mabuta doon ang katagbo ba, sa dilim talaga kasi isang pailaw at ganito. Wala nang low kasi pareho kami hindi naglulow. Diretso lang. Yan. Malapit-lapit na itong mga kasilaw. Lampas na tayo sa kalahati.
Bali, ano na to, ang St. Bernard na ang baba nito. Yan, yung kasingil ng motor, mabilis-bilis din yung takbo niya. Sinusundan ko siya makasilaw. Pero mabilis talaga yung motor niya dito makasilaw. Pero ewan ko kung anong naisip niya na pinauna niya na ako. Talagang tuloy-tuloy na ako nung pina-overtake niya na ako mga kasilaw. Yan, ito yung laging sira-sira na mga kasilaw. Kasi yung lupa dito mga kasilaw, umagalaw siya. Kaya hindi ko na matandaan kung anong lugar to. Pero malapit na to St. Bernard mga kasilaw. Yan, ito. Talagang ano siya, umagalaw kasi yung lupa dyan. Yan na, malapit na tayo mga kasilaw. Hindi naman ganun kalapit talaga. Dahil pahilang bayan pa yung madaanan natin. Dito mga kasilaw, diversion na ako dumaan. Talagang sa bundok din ako dumaan ito. Kaya ayun, may street light, maya wala na naman. Yan, talagang wala ng street light dito mga kasilaw. Saka wala pang mga bahay. Kasi nga bundok yung ano nito. Pero hindi naman lahat na mga kasilaw. Sa unahan naman may bahay naman siya. Yan, pansin yung kalsada basa. Yan. Tuloy-tuloy lang. May bahay na. May street light na. Kinakat na lang natin yung ibang ano natin mga kasilaw kasi sobrang haba na talaga. Ito na, malapit na ako sa bayan ng Hinunangan mga kasilaw. Talagang swerte talaga ako dito. Talagang hindi ko na naabutan yung ulan. Yan, quarter to 5 na. Na-stress tayong malis, mahigit konti. Ito na mga kasilaw, yung tagos ng highway kasi yan na, may aso. Ito na yung dasay na tulay mga kasilaw. Yan, napakalaking ilog yung sa baba. Ito na, bali sakop na yung nangan to. Tuloy-tuloy pa rin yung gawa nila dito mga kasilaw sa kalsada. Yan na. Pag may kasalubong talaga, kailangan natin mag-low. Dahil sa lakas ng ilaw, kaya buta dyan ng katagpo ba. Tsaka yung mga kasilaw, yung bayan ng Hinunangan, nagulat ako na may 7-Eleven ha. Kaya ibig sabihin talagang masinsa na talaga yung bayan ng Hinunangan. Sa bagay malaking bayan to. Ayan yung mga kasilaw, maliwanag na yun. 7-Eleven po yun. Ito na yung sentro talaga to. Ang Hinunangan, proper ng Hinunangan to mga kasilaw. Kaya ito, malapit-lapit na lang talaga to sa amin. Mga 20 kilometers mahigit na lang ito mga kasilaw. Bala ko pa sana bibili ng tinapay. Sabi ko sa Silago na lang. Tapos yung pagdating ko sa Silago, wala ako nakitang bikiri doon. Hanggang sa nakarating na lang ako sa bahay. Sa bagay may
may pabaon si Archbishop sa akin. Siopaw at saka tinapay na yun. Yun, tama, ininit ko na lang. May heater tayo sa para sa tinapay. Ito na. Kalimutan ko na yung mga kasilaw. Baga nasa dulo na ng dila pero hindi ko sabi ko ano ng lugar. Pero sako pa rin ang hinangan. Ito Pundol na para Pundol na to. Barangay Pundol. Dito mga kasilaw talagang ganda yung kalsada din dito. Hindi pa pala Pundol to. Lampas na, hindi ko alam. Kalag-itan. Yan, paahon din to mga kasilaw. Kalag-itan na to. Buti dito mga kasilaw may street light. Pero sa unahan wala na naman. Yan, pero wala nang problema dito kasi mga kasilaw pagdating ng inunangan talagang may mga bahay na may mga barangay na. Dito saglit lang to na walang street light. Kasi wala talagang bahay dito mga kasilaw. Yung kabila niyan bangin yan eh. Tapos yung left side naman hindi mapatayo ng bahay kasi bundok. Bali mataas yan na parte. Kaya walang dito, walang bahay. Baga pag nakatungtong ka na dito mga kasilaw, lalo na kung lagi mo nang napupuntahan, talagang masabi mo saglit na lang bahay na. Barangay Ingan na ito mga kasilaw. Naramdam ko na yung lapit dito mga kasilaw. Ito parang ano na to, anong barangay na to? Ingan pa pala to. Ingan pa ba to? Oo nga, barangay Ingan pala. May checkpoint dito sa pero sa baboy lang ito mga kasinaw ito. Yan. Ito barangay paglampas ng tulay at lampas tulay. Barangay Balagawan na ito mga kasilaw. Ito may van. Naalala ko yung van na naman. Mga ganitong oras talaga. Bumabiyahe ako noon mga kasilaw. Van din yung dala ko. Kinatunggan Tumaasin City. Araw-araw din yung biyahe na yun. Linggo lang ang hindi. Walang biyahe. Sunod na barangay nito mga kasilaw, barangay Mercedes na siya. Yun, Mercedes. Tapos Sapang, Sudmon, Silago, ayun na. Tubaon, Laguma, Salvacion, Hingatunggan. Napit naman kasi lang kasi dikit-dikit lang naman yung dito yung barangay. Baga nasa 3 minuto lang yung takbo ko, 5 minuto may barangay na naman.
Pero talagang masabi ko talaga mga kasilaw na maganda talaga yung kalsada. Malaki ko talaga ng kalsada ng Southern Leyte. Ibang iba talaga dun sa Northern. Alagang-alaga talaga yung kalsada namin dito. Tapos matibay siya mga kasilaw. Matibay siya. Bagay naman kasi ang Northern Leyte kasi sa dami ng sasakyan doon. Parang sa ano din yan, Bicol. Ganon din doon. Walang tigil sa paggawa ng kalsada, bago, tas baga hindi pa matapos yung ginagawa nila na bago, yung ginawa nila nakaraan sira na, yung baga yung quality talaga mahina, masabi kong mas mahina siya. Hindi ganun ka pulido, ewan ko, pero ganun talaga eh. Anong barangay na to? Hindi ko na parang barangay Sapang. Barangay Sapang ata. Ito mga kasilaw. Yan, kanina ko pa sinasabi na yung basa ng ulan. Sold mo. Hindi nag-loading siya ng ilaw. May checkpoint dito mga kasilaw. Barangay Sulmo na po ito mga kasilaw. Barangay Sulmo. Shout out kay Joel Almusa, Jimmy Almusa. Yan, ito yan. Katropa yan mga kasilaw, tricycle. Kasi naging tricycle driver din tayo nung una. Siguro pag uwi ko nga kasilaw, sa bagay yung tricycle ko kasi wala na, sira na. Gagawa na lang sila ng panibago kung sakaling uuwi na talaga ako ng Leyte. Kailangan ko rin kasing sa ngayon, kailangan ko nang makabili ng generator. Malaki-laki din gastusin, no? Siguro sa baka kasi yan siguro 65,000 to 75,000 yung mga kasilaw, kaya hindi pa pwedeng umuwi. Pero pag may generator na, pwede na akong umuwi. May nagpayo din sa akin mga kasilaw na huwag ka munang umuwi, pero ano na eh, hindi na ganun ako kasaya sa trabaho, pero kaya pa naman, lalo na kung may pangarap ka pa na bilhin ganito ganyan. Gusto ko din na matulungan din yung yung operator ko mga kasilaw, kasi nga napaka-busy na tao na yun. Tapos yung sound system ko, pag may service, minsan siya pa naman problema sa mga crew kasi nga maghagilap pa. Kaya kailangan ko na rin matututukan. Siguro kung ano na lang yung makita, kahit pa unti-unti lang pag buhay probinsya mga kasilaw, kasi diskarte na lang. Parang bayan ng Silago mga kasilaw. Talagang sa amin mga 7 kilometers ata o 8. Siyempre yung 8 kilometers na yung mga kasilaw, wala pang 10 minuto yan, bakbakin mo yan, doon ka na. Pero dito mga kasilaw, talagang nagpagas ako uli para malaman ko talaga yung consume ko kung ilang litro. Yun nga, natagalan ako dito mga kasilaw. Nagmarites pa kami ni Sir, yung may-ari ng gas station mga kasilaw.
Yan nga, kwentuhan pa kami. Kaya medyo matagalan. Hindi ko lang alam kung, hindi ako sure kung marinig niyo yung usapan namin. Pero alam ko nilakasan ko yung volume nung ano na yun. Kasi hindi ako nakagamit kasi ng mic. Ito na mga kasilaw. Magpagas na ako. Parang pula na lang. Puno ni pero pasagad na lang ko kaya masuwayan ho pila gikaon kutob. Sugod. Oo, pero puno pa ni siya pero oo, kung pila gikaon pabor ba na? Ako nakatulo ka litro. Ambot ng bagay sagad-sagad mga padagan god manang kusog-kusog mo kaon. Mano kay wa na iuwan tanang gagian ha puro basa. Gikan ko silungos. Ngari pa dong. Sagad na lang siya, sagad. Sagad din ha, sugod gani ha. Ikaw magsugod eh? Oo, ikan kog Cebu. Tapos pag, oo, gang balikan, murag 250, tapos libot pa ng Cebu na eh. Oo. Silungos? So, si Mana pa, balik na po ng Manila. 14 pohon. Ha? Pagkaugma, kaluyan, pagka mo abot mo naman pagka sa makatawid, lumalikas. Paano lagi? Peribot? Gikan o ginarot o kadawon. O, katong ako, ninggikan ko og maglas na ibis buntag, niabot po ko diri sa ato, kuan. Ugma. O, mga alas 4, kay, andugayam ko nakasakay sa peribot. Niabot ko og alas 10 sa gabi eh. Kaon ra. Ehe. Oo. Ha? Di na makuan? Pina siguro? Eh, muhunong man. Pwede pa na ito paraan? Mga duha ka litro gikaon kapin. Sakto ra di ay. Oo. Sagad-sagad pa na ito na ho. Ha? Di man pod. Kana lagi pong tanawon ni mga diretso ba? Oh, kinanglan kay nganing sugaa o kay uga ni jamo. Ara mang luuya. Oo, di pwede uga jamoy red light. Ang sa 147 yung binayaran ko, palagyan na natin sa 160. Ah, 41 liters. 41 kilometers, 1 liter. Yan. Magmadalo na rin kayo. Kasi, magkano ako. Tapos,